Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, sinabihan ng gwardyang ito sina Ning Kenlan at Qin Huailan na dumating si Su Qingwei. Agad namang binati ni Ning Kenlan si Su Qingwei. Samantala, sinabihan ni Su Qingwei ang kanyang tita Qin na dinalhan niya siya ng magandang pugad ng ibon. Gayunpaman, tinanong siya ni Ning Kenlan kung bakit siya nagdala ng regalo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tinatrato niya pa rin ba sila bilang mga tagalabas. Ilang sandali pa, dumating na sa eksena si Ning Bei. Agad namang tinanong ni Qin Huailan si Su Qingwei kung pumunta ba siya doon para makita si Ning Bei. Pagkatapos nito, sinabihan sila ni Qin Huailan na hahayaan nila silang mag-usap at uuwi muna sila sa kanilang bahay. Agad namang nagpaalam si Su Qingwei at sinabihan silang mag-ingat. Makalipas ang ilang sandali, pinaupo ni Ning Bei si Su Qingwei at agad na tinanong kung anong uri ng mga paghihirap ang nararanasan ng pamilyang Su. Ayon kay Su Qingwei, kahit na ang pamilyang Su ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit hindi nila kailangang umasa sa mga tagalabas. Dagdag pa niya, kaya niyang alagaan ang kanilang pamilya. Higit pa rito, ang pamilya Ning ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila. Sa isip ni Ning Bei, si Su Qingwei ang may gulugod. Higit na mas mahusay kaysa sa iba pang mga lalaki mula sa pamilyang Su. 300 milyon, ito ang kaya kong ibigay sa ngayon. Malamang makakatulong ito sa pamilya Ning sa inyong kagipitan. Ang tanging kondisyon lamang ay kanselahin mo ang pakikipag-ugnayan kay Qinghe. Wika pa ni Su Qingwei. Subalit ang nakakagulat, pinukpok ni Ning Bei ang mesa at wala nang ibang sinabi kundi ang salitang, "Palm." Ngunit tumayo din si Su Qingwei at galit na sinabihan si Ning Bei na alam niya na isang ancient martial artist si Ning Bei, at siya ay napakamakapangyarihan. Gayunpaman, ang Hilagang Garrison o Northern Garrison ay kung saan ang kanyang buhay. Kaya naman tinanong niya si Ning Bei kung alam ba niya kahit ang mga gusto lamang ni Qinghe. Dagdag pa niya, walang alam si Ning Bei tungkol kay Qinghe. Sinabi din niya na hindi magiging masaya si Qinghe kung magpapakasal siya kay Ning Bei. Agad namang tumugon si Ning Bei at tinanong si Su Qingwei kung iyon ba ang dahilan kung bakit ginawa niyang kalakalan ang pakikipag-ugnayan. Sa kasalukuyang panahon, sumagot naman si Su Qingwei kay Ning Bei at sinabi na kung hindi, ano? Dagdag pa niya, ang kasal ay orihinal na isang transaksyon lamang. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok ang lalaking ito at ipinaalam kay Ning Bei na ay maroon umanong naghahanap sa kanya. Agad namang sinabihan ni Ning Bei ang lalaki na papasukin ang taong iyon. Sa puntong ito, pumasok ang isang magandang dilag at nagsabing, "King of the North, Your Majesty." Dahil dito, nagulat si Su Qingwei sa sinabi ng babae. Samantala, nagpakilala ang babaeng ito bilang si Mu Shi, ang presidente ng Asian Investment Branch ng PG Group of Companies. Bilang karagdagan sa babaeng ito, nakatanggap siya ng email mula sa presidente ng PG Group of Companies na si Mr. Kiao Si. Kaya nagdala siya ng mahigit kumulang 10 bilyong dolyar para sa Ning Conglomerate. Nang marinig ito ni Su Qingwei, mas lalo pa siyang nagulantang. Sa sandaling ito, inutusan ni Ning Bei ang kanyang tauhan na dalhin si Miss Mu Shi sa kanyang ama para sa pagpirma ng kontrata. Agad namang sumunod ang lalaking ito sa utos ni Ning Bei. Sa kabilang banda, sinabihan ni Ning Bei si Su Qingwei na hindi siya interesado sa pera. Dahil, kung talagang gusto niya ng daang-daang bilyong dolyar, natural na ibibigay lamang ito ng mga tao sa kanya gamit ang dalawang kamay. Dagdag pa niya, ang henerasyon ng kanyang ama ang nag-ayos ng kasal. Pinuntahan siya ng matandang ginang ng pamilya Su, upang makipag-usap patungkol doon. Kaya naman, wala nang nagawa pa si Su Qingwei at natameme na lamang. Makalipas ang ilang oras, sa isip ni Ning Bei, ang pamilya Su ay hindi nag-atubiling kumuha ng napakaraming pera para matigil ang kasalan. Kaya naman naguguluhan si Ning Bei kung ano ang balak nila. Dagdag pa niya, tiyak na hindi nila ginagawa iyon para sa kapakanan ni Su Qinghe. Bigla-bigla, pumasok sa eksena ang sundalong ito. Agad namang nagtanong si Ning Bei kung nahanap niya na ba kung sino ang nagnakaw ng mga abo ng kanyang ikalawa at ikaapat na tiyuhin. Subalit ayon sa sundalong ito, pinapunta siya doon ng kapitan upang ibalita na hindi pa nila nahahanap. Bilang resulta, lubos na nagalit si Ning Bei. Dagdag pa ng sundalong ito, wala silang nakitang anumang pahiwatig tungkol sa mga abo,
ngunit ang kanilang mga tauhan sa syudad ng Luo ay nagpadala ng ilang lihim na impormasyon. Natagpuan nila ang mga bakas ng pang-apat na tiyuhin ni Ningbei. Dahil dito, sobrang nagulat si Ningbei dahil hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang pang-apat na tiyuhin. Sumagot naman ang sundalong ito at sinabi kay Ningbei na tama iyon. Ngunit sa sandaling iyon, mga bakas pa lang ang nahanap nila. Bigla-bigla, dali-daling inutusan ni Ningbei ang sundalong ito na kontaken ang mga sangay sa syudad ng Luo. Gusto ni Ningbei na mahanap ng lahat ang kinaroroonan ng kanyang ikaapat na tiyuhin. Ikaapat na tiyuhin, buhay ka pa ba talaga? Sambit ni Ningbei. Makalipas ang ilang oras, inutusan ni Ningbei ang kapitan ng Dragon Guards na si Xiao Yuanshan na bilisan ang pagmamaneho. Agad namang sumunod sa utos si Xiao Yuanshan. Subalit, talagang mabagal ang daloy ng trapiko. Kaya naman, galit na napatanong si Xiao Yuanshan kung ano ang nangyayari. Hoy, itigil mo na ang pagbusina mo. Walang silbi yan. Araw-araw akong nagmamaneho sa rutang ito. Lagi akong nasa stop dito ng 2 hanggang 3 oras. Wika pa ng lalaking driver na ito. At nang tiningnan ni Xiao Yuanshan ang kanyang likuran, talagang tama naman ang sinabi ng lalaki. Bigla-bigla, inutusan ni Ningbei si Xiao Yuanshan na magpapunta doon ng helicopter. Agad namang sumagot si Xiao Yuanshan at sinabi na mayroong isang helicopter na may misyon na malapit doon. Sabihin sa kanila na sunduin ako, at tutulungan ko sila sa kanilang misyon. Tugon naman ni Ningbei. Sa isang iglap, sumunod naman si Xiao Yuanshan. Ilang sandali pa, nakarating na ang isang helicopter sa lugar. Dahil dito, nagtaka ang mga taong ito kung ano ang nangyayari bakit may helicopter doon. Ilang segundo pa, ibinaba na ng sundalong ito ang hagdan ng helicopter. At nang pagkaakyat ni Ningbei sa hagdan. Dali-dali na itong lumipad at umalis papalayo. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na ang sinasakyang helicopter ni Ningbei sa lugar. Kaagad, nagtanong siya kung ano ang sitwasyon. Ngunit tila hindi siya kilala ng mga sundalong ito. Nagtanong pa itong sundalong kulay dilaw ang buhok sa kanyang kasamahan na nagngangalang Kobayashi kung sino iyon. Agad namang sumabat si Xiao Yuanshan at pinagsabihan sila na tigilan ang pag-iwas sa tanong at sumagot kaagad. Oo, dumating kami upang suriin ang mga ulat ng mga taong nawawala sa lugar. Inatake lamang kami ng halimaw. Tugon naman ng sundalong ito na nagngangalang Shaolin. Samantala, tinanong ni Xiao Yuanshan si Kobayashi kung tama ba siya na isa siyang junior warrior. Dagdag pa niya, ang isang ordinaryong halimaw ay hindi makakapanakit kay Kobayashi. Gayunpaman, ayon kay Kobayashi, napakabangis ng halimaw. May bilis ito na 10 metro bawat segundo. Kaya malamang iyon ay nasa antas ng isang mandirigma. At wala silang laban sa halimaw na iyon. Kaagad, inutusan ni Xiao Yuanshan si Kobayashi na dalhin ang mga sugatan at sila na ang bahala doon. Subalit ayon kay Ningbei, nangangamba siya na huli na kung gusto nila umalis. Dahil ayon sa kanya, may nagnumasid na sa kanila. Ilang sandali pa, biglang may gumalaw sa banda roon. Tingnan nyo, sa banda doon, sambit naman ni Shaolin. Ngunit sobrang bilis talaga ng halimaw kaya't hindi man lang nila ito nakita. Gayunpaman, sinabihan sila ni Xiao Yuanshan na malamang inaroon pero niyon sa paligid nila. Ang nakakagulat, biglang pumasok ang dalawang ito sa eksena at agad, galit na nagsalita ang babaeng ito at sinabing, tama na yan. Talaga bang kayong mga Dragon City Group ay walang silbi? Gayunpaman, sinabihan ng lalaking ito ang kanyang kapatid na tumigil na sa walang kabuluhan niyang sinasabi. Higit pa rito, galit din na nagtanong ang babaeng ito na hindi ba't ang Dragon City team ay napakalakas tuwing weekdays. At bakit hindi nila magampanan iyon sa oras na iyon? Sa kabilang panig, napatanong si Xiao Yuanshan kung sino iyon. Agad namang tumugon si Kobayashi at ayon sa kanya, ang pangalan ng babaeng iyon ay Liu Linger. Ang babaeng apo ni Liu Lao, na isang sikat na doktor sa Central Plains. Dagdag pa ni Kobayashi, nang pumunta si Liu Linger sa bundok upang mangolekta ng gamot, nakatagpo niya ang halimaw, at nasugatan si Shaolin upang iligtas siya. Team Leader Xiao, ignorante pa ang nakababatang kapatid ko, kaya patawad sa pagkakaproblema. Wika pa ng lalaking ito. Agad namang nagtanong si Liu Linger kung sino ang ignorante. Samantala, habang tinatitigan ni Ningbei si Shaolin,
Bigla niyang tinuro ang basket na dala-dala ni Liu Lingger at sinabi na mayroong 100 taong gulang na gamot sa kanyang basket, na nakakapagpagaling sa sakit. Subalit, agad naman ding nagtanong si Liu Lingger kay Ningbei kung ano ang gusto niyang gawin. Dagdag pa niya, iyon ay nakita niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabihan sila bigla ni Ningbei na umalis na. Gayunpaman, naguguluhan si Liu Lingger kaya tinanong niya si Ningbei kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabihan siya na kung iniisip niyang wala silang silbi, makakaalis na siya. Ito, di ba mayroong halimaw dito? Kailangan niyo akong protektahan, wika naman ni Liu Lingger. Subalit ayon kay Xiao Yuanshan, ang gawain ng koponan ng Dragon City sa oras na iyon ay patayin ang halimaw, hindi ang protektahan siya. Kaya sinabi niya sa kanya na umalis na ng mag-isa. Kaya naman wala nang nagawa pa si Liu Lingger kundi ang umalis kasama ang kapatid niya. Subalit bago pa man sila makaalis, tinawag niya pa sila na mga walang awa. Dagdag pa ni Liu Lingger, humanda sila kapag nakita na niya ang kanyang lolo. Gayunpaman, tumugon naman si Xiao Yuanshan at ayon sa kanya, si Dr. Liu Sonzhen ay nag-aral ng medisina sa loob ng maraming taon. At ang pagkakaroon ng isang inapo tulad ni Liu Lingger ay itinuturing na isang kahihiyan sa kanyang pamilya. Sa puntong ito, sinisisi ng lalaking ito ang kanyang kapatid kung bakit sila napaliyas. Ngunit sinabihan lang ni Liu Lingger ang kanyang kuya na tumigil na sa pagsasalita. Sa kabilang panig naman, sinabihan ni Xiao Yuanshan si Ningbei na kahit anong mangyari, apuperin iyon ni Liu Sonzhen kung sakaling totoo ang halimaw na iyon. Ilang sandali pa, biglang napukaw ang atensyon ni Ningbei. Ang nakakagulat, lumabas na sa eksena ang itim na halimaw na ito, at direktang tumungo, kung saan naroon si Liu Lingger. Sa kasalukuyang panahon, takot at nanginginig si Liu Lingger sa oras na ito. Gaya ng inaasahan, biglang tumalon ang halimaw na ito at akmang aatakihin na si Liu Lingger. Kaya naman, nagulantang si Xiao Yuanshan habang sinasabi na, hindi yun mabuti. Gayunpaman, hindi niya napansin ang napakabilis na bagay sa kanyang gilid na para bagang isang bala ng baril. At direkta itong tumama sa ulo ng napakabangis na halimaw na ito. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa lamang palang dahon ng puno ang ginamit, upang direktang mapaslang ang mabangis na halimaw na ito. Sa sandaling ito, nanginginig pa rin sa takot si Liu Lingger. Samantala, hindi lubos makapaniwala si Xiao Yuanshan sa ginawa ni Ningbei. Maging ang dalawang ito ay labis na nagulantang sa pangyayaring iyon na sa pamamagitan lamang ng isang dahol, ay napatumba ni Ningbei ang halimaw. Sa mga oras na ito, napagtanto din ni Kobayashi na si Ningbei ay isa palang war god. Mission accomplished. Yuanshan, sumama ka sa akin sa syudad ng Luo. Ang iba sa inyo, bumalik na sa Dragon City. Wika ni Ningbei. Agad namang sumunod si Xiao Yuanshan sa utos ni Ningbei at tinawag niya itong commander. Sa kabilang panig, mas lalo pang namangha ang dalawang ito nang marinig nila na tinawag ni Xiao Yuanshan si Ningbei ng commander. Gayunpaman, napaisip si Xiaolin kung iyon ba ay si Commander Lo Gi o si Commander Guo Baifeng. Ngunit ayon kay Kobayashi, hindi rin. At kahit na hindi niya kilala si Ningbei, isang tao lang ang maaaring magsuot ng gininto ang kilin na iyon. At iyon ay ang Commander-in-Chief. Maaari niyang utusan ang 5 commander. Sa sandaling ito, umalis na si Ningbei kasama si Xiao Yuanshan, sakay ng helicopter na ito. Makalipas ang ilang oras, sa opisinang ito, sinabihan ni Xiao Yuanshan si Ningbei na si Ning Kangxiang ay buhay pa. At iyon ang kanilang nakalap. Dahil dito, tuwang-tuwa si Ningbei nang makita niya ang kanyang ika-4 na tiyuhin. Sa kabilang dako naman, nagbebenta na naman ng candied hawthorns si Mr. Ning. Masayang wika ng ginang na ito na nagngangalang Zhao. Agad namang sumagot si Ning Kangxiang at sinabi kay Miss Zhao na kumikita lang siya ng dagdag na pera para sa bahay. Gayunpaman, ayon sa Miss Zhao, noong nakaraan, nagrekomenda ang kanyang anak ng trabaho para kay Ning Kangxiang, ngunit hindi siya pumunta. Hanggang sa natapos na lamang ang mga panayam o interview. Bigla-bigla, sumabat naman ang babaeng ito na asawa ni Ning Kangxiang at sinabihan si Mrs. Zhao na hindi ganoon kaganda ang kalusugan ni Ning Kangxiang. Bilang karagdagan, sinabihan din niya si Mrs. Zhao na hindi niya na kailangang dumaan sa napakaraming problema para sa kanila.
O tama pala, kailangan ng anak mo na magbayad ng mga bayarin sa paaralan. Sinabi ng asawa ko na ibigay ko ito sa iyo. Wika pa ni Mrs. Zhao. Subalit hindi ito kayang tanggapin ng asawa ni Ning Kangxiang. Dahil ayon pa kay Ning Kangxiang, hindi pa nga nila nababayaran ang perang inutang nila sa kanya noong nakaraan. Ngunit nagpumilit si Mrs. Zhao at sinabihan pa silang huwag mag-alala. Sa puntong ito, inutusan ng ginang na ito ang kanyang anak na magpasalamat kay Ginang Zhao. Agad namang sumunod ang batang babaeng ito sa utos ng kanyang ina at pinasalamatan si Ginang Zhao. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok sa eksena ang kalbong ito kasama ang kanyang mga tauhan habang sinasabing, "Hoy mga dukha, katapusan na ng buwan. Nabayaran nyo na ba ang inyong mga bayarin sa tubig?" Sa isang iglap, agad na nagbigay ang matandang tindera na ito sa kalbong ito na nagngangalang Liyang para sa bayarin kuno sa tubig. Sa kabilang banda naman, tinanong ng kalbong ito si Ning Kangxiang kung nasaan na ang bayad niya para sa tubig. Ngunit sinabi lang ni Ning Kangxiang kay Liyang na hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera sa isang araw. Dahil dito, nagalit ang kalbo, at sinipa ang bisikleta ni Ning Kangxiang, na naging dahilan ng pagkatumba nito, at naging dahilan din upang matapan ang mga paninda ni Ning Kangxiang. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.